Lagi ba kayong napapagod? Minsan masakit ang katawan. Kahit nakapahinga na kayo, pagod pa rin. Ano kaya dahilan nito? Ano ba yung mga pagkain dapat kainin para magkaroon ng energy? Okay? Merong mga normal na pagod. Let's say, nagtrabaho ka, napagod ka, natulog ka, dapat malakas ka na. Pero merong abnormal na pagod, kahit nakapahinga ka, kahit nakabakasyon ka, ilang araw, ilang linggo, pagod pa rin. So, hahanapin natin anong cause muna, anong dahilan. So, minsan itong pagod, hindi lang basta-basta pagod, hindi rin makafocus sa trabaho. Pagkagising sa umaga, pagod pa rin. Laging weary and tired. Pati memory, pag-iisip, parang bumabagal. Maraming dahilan, isa dito na serious na sakit, ang tawag ay chronic fatigue syndrome. May ganung sakit. Itong chronic fatigue syndrome, galing to sa viral infection. So, usually, ang iniisip nila, ang theory dito, galing sa isang viral infection, nagkatrangkaso ka, nagkasipon ka, afterwards, nagloko na immune system mo, kahit gumaling ka na dito sa viral infection, lagi ka pa rin pagod. Parang naging hyperactive yung immune system mo. So, isa tong dahilan na bakit sobrang pagod. Usually, tinatamaan nito mga babae, 30s, 40s, 50 years old. Yun yung age range ng chronic fatigue syndrome. Pwede rin sa lalaki, pero parang mas common sa babae. Baka may halong hormonal changes pa. Other causes of fatigue, baka diet mo hindi maganda, kaya tuturo natin healthy foods. Baka kulang ang kinakain mo, mali yung timing ng pagkain, sobra kang stress, kulang sa exercise, tumataba, kulang sa exercise, overweight, pwede rin. Sobra daming kape, unhealthy foods, kaya laging pagod. Ito nga, chronic fatigue. At baka kulang, mababa yung thyroid hormones, hypothyroid. Pwede rin anemic. Pwede rin anemic ng cause ng fatigue. Ito yung mga physical causes of fatigue. Pero, marami din sa atin, dahil sa dami ng social media, dami ng bashing, meron ding mental fatigue. Pwedeng anxiety, depression, bipolar, baka may mental health problem, kaya pagod ka physically. At ayaw din natin isipin, may small chance yung mga may bukol, may masasamang bukol sa katawan, minsan pagod din ang unang symptom bukod sa anemic. So, tulad ng sinabi ko, itong chronic fatigue syndrome galing sa viral infection, kaya lagi nang hihina. Itong chronic fatigue, tulad na ibang sobrang pagod, may halo pa ibang sintomas eh. Mahina memory, hindi makaisip. Yung kulani, medyo malaki dito sa leeg kasi nga galing viral infection. Pati tiyan masakit, bloating, makabag, parang nasusuka, sensitive sa light. Kahit konting trabaho, konting galaw lang, sobrang pagod. Parang hindi na normal. Yung naglakad ng 15 minutes, parang hapong-hapo. Natulog, pero hindi masarap ang pakiramdam paggising. Okay, maraming masakit sa muscles, sa joints, pati headache. So, pwede lahat yan sintomas ng chronic fatigue. Yan po, pinakita natin. Mahirap gamutin itong sakit, mahirap ma-diagnose itong sakit. Pag nakita natin na walang ibang problema, okay ang thyroid, okay ang anemia, wala namang depression, talagang sobrang pagod, pwede isipin itong chronic fatigue syndrome. Mahirap siyang gamutin. Minsan vitamins, lifestyle change, minsan binibigyan ng antidepressant din. Iniisip may mental health component. Kaya psychotherapy sa psychiatrist, counseling, usually alternative medicine nga. Kasi wala talagang parang mabisang gamot na biglang magpapalakas sa'yo. Itong mga unhealthy foods, kung lagi ka ng pagod, huwag ka na kumain nitong mga hindi healthy na sobrang tamis, sobrang alat, sobrang mamantika. Lahat to nagkakos ng high blood, manas, hindi maganda. Mas gusto natin itong mga healthy foods ang kakainin para pampasaya. Siyempre, kung ano kinain natin, yun din ang magiging pakiramdam natin, di ba? Kung what you eat, di ba, is what you get. Bukod dito, kahit nahihirapan tayo, kailangan pa rin talaga i-relax yung isipan natin. Baka meron kayong binabagabag
sa utak. Minsan, binabangungot kayo. Meron kayong kaaway pag natutulog. Ibig sabihin, meron kang kinakagalit, meron kang kinaiinggitan, baka kino-compare mo sarili mo sa iba. So, merong mental health inis o galit na nararamdaman, pwede mag-cause ng fatigue. Kaya kahit matulog, hindi maayos. Kailangan malabas mo itong mga basura sa utak natin. Baka dehydrated ka, at least dapat hydrated ka, di ba? 8 to 10 glasses of fluid or water in a day. Kasi pag dehydrated, sumasakit din ang ulo. May brain fog din, hindi rin makaisip maigi pag dehydrated. Healthy foods, pilit pa rin mag-exercise, di ba? Yung iba sasabihin, Dok, pagod na ako, hindi na ako makagalaw. Actually, ito yung tips na baliktad. Kung kailan kang pagod na pagod, pero kung nakatulog ka naman, pagod na pagod ka, pilit pa rin maglakad-lakad. Pilit pa rin mag-exercise. Baka pag naarawan ka konti, na umpisahan mo yung lakad mo, after 10-15 minutes, baga sa kotse, na warm up ka na, lalakas ka na ulit eh. So kahit pagod, pilit pa rin gumalaw-galaw. Iwas sa mga bagay na nakaka-stress. Huwag din damihan yung mga meetings at i-overbook ang sarili. Diba? Baka na-stress ka sa mga mangyayari in the future. May mga pagkain nakakatulong. Okay? Ordinary pagod, ganito. Okay? Ito hindi na ordinary pagod. Ibig sabihin, kahit nakapahinga, psychologically, hindi ka pa rin happy, baka anemic, may heart problem, may thyroid problem, baka obesity, o baka yung chronic fatigue syndrome. 12 foods na nakakatulong, isda. Maraming fish oil, maraming omega-3 fatty acid. Isda, pampasaya yan eh. Okay, maganda sa puso, maganda sa palpitasyon, 'di ba? Mas healthy siya, mas hindi magbabara yung ugat sa puso. Yan, parang mga fish oil supplement. So isda nagpapasaya. Spinach and kangkong, green leafy vegetables, lahat ng gulay. Bakit maganda? Maraming iron. Baka anemic ka, kulang ka sa iron. Maraming fiber, gaganda ang pakiramdam mo sa tiyan, 'di ba? May anti-cancer properties, mga bukol, gaganda pag dumi mo, 'di ba? Kasi high fiber siya. Tubig, sinabi ko, para sa brain fog, migraine at headaches. Manok, 'di ba? Chicken soup for the soul, ang nilagang manok, maganda nga sa sipon, sa trangkaso, maraming protein ang maganda siya, healthy protein, ito roast chicken pa nga siya. May pag-aaral siya, good for mental fatigue, maraming antioxidant. Maraming mga vitamins, vitamin B12, copper, iron, and zinc ang manok. Nuts and seed, basta wag lang maalat, konti lang, sandakot lang, marami siyang minerals. Diba? Parang kumain ka na ng vitamins. Calcium, magnesium, phosphorus, kompleto siya. Potassium, iron, vitamin B1, vitamin B6. Saging, pampasaya. Diba? Lagi ko tinuturo sa inyo. Lagi ako may baon ng saging. Meron siyang component na tryptophan. Pag kinain natin, magiging serotonin. Pampasaya. Happy hormone. May fiber, pampabusog. Pag nagugutom tayo, nagda-diet tayo, pwede saging pang-diet. Healthy carbohydrates din siya. Diba? Sa Japan, ginagamit to. Japanese banana diet. Ako pa nagutom, saging, 1, 2. Kahit anong klaseng saging, lakatan, latundan, saba, okay naman lahat eh. Huwag lang yung banana Q. Matamis yung banana Q. Oatmeal. Oatmeal para sa cholesterol, para sa puso, para sa tiyan. Diba? Maganda po ang oatmeal. High fiber. Pakwan, pampasaya. Maraming antioxidant, maraming lycopene, ang mga red. Actually, itong mga red na pakwan, maganda sa puso. Pag yellow na pakwan, maganda sa mata. So, either yellow or red, parehong maganda. Yan, 90% water, di ba? Para sa Pilipinas, bagay na bagay ang pakwan. Itlog, pampasayang eggs. Okay? Maraming protina, maraming vitamin, may vitamin D pa siya, may konting iron pa siya. Siyempre, yung pula, medyo may cholesterol. Pero kung okay naman cholesterol nyo, wala namang sakit sa puso, kahit 1 egg in a day, o sa isang linggo, mga 5 itlog. Kung wag lang siguro prito palagi, mas maganda. Kung hard-boiled egg, pwede rin. So, may pag-aaral. Eggs, pampalakas, good for fatigue. Monggo.
Okay? Okay, kumain ng munggo. Hindi bawal sa arthritis ang munggo. Ulitin ko, kahit may arthritis, mali pong paniniwala yun. Try nyo lang. Ang bawal sa arthritis. Osteoarthritis, pwede naman kumain lahat. Yung gout lang. Pag gout, konti lang yung munggo. Pero hindi siya talaga bawal. Ang bawal yung laman loob at alak at karne, yun ang pampataas ng uric acid. So, ang munggo kasi maganda yan. Maraming fiber, di ba? Maganda sa blood sugar. Maraming protina. Vegetable protein. Imbis na karne, dito ang protein mo. Marami siyang magnesium, marami siyang iron para sa anemia. Very healthy ang munggo. Okay? Kamote, pwede rin. May isang pag-aaral, ang kamote reduces fatigue in 78% ng mga participants. Maraming vitamin B6. Ang ganda ng kulay niya. Yan, may yellow. Kamote. Strawberries, maganda rin na strawberries. Okay? Para sa fatigue, maraming vitamin C. Para ma-absorb yung iron, kailangan may vitamin C. Hindi ganun katamis, hindi ganun kataas ang glycemic index. Pwede sa may diabetes, kasi nga hindi siya ganun katamis. Kung mga Baguio strawberries, pwede yan. So, finally, mahirap talaga gamutin tong fatigue. Tingnan natin kung ano dahilan. Baka mental ba yung cause ninyo? Ayusin natin yung mental health. Pagkain ba ang problema? Ayusin natin yung pagkain. Anemic ba yung problema? Pa-check yung blood test kung anemic. Thyroid ba yung problema? Ayusin yung kinakain. Kulang ba sa exercise? Nagkakaedad ba? Nagkakaedad ba? Mahina na ba muscle? Kaya napapagod? Kulang ba sa ehersisyo? Pwede rin yan. Kulang ba sa araw? Morning, afternoon sun? Kulang ba sa goal sa buhay? Kulang ba sa pahinga? O baka nasobrahan ng sugar at kape? Lahat ito factors para malunasan natin ang pagod. Salamat po.